Ito yung Tokyo Station. Grabe, naalala ko pa dati nag-emote-emote ako dito. Whew! Okay, masaya ka na. Japanese rice cake. Green yung kulay, ba't kaya? Yan guys, ang ganda. Japanese sponge cake. So, imbis na anyo nga sa'yo, sabi niya sa akin, anong sa'yo? Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are doing a tour to the Mount Fuji. So maraming mga Mount Fuji tours sa Klook guys, no? So ang pinili ko is popular Instagrammable spots para makita ang Mount Fuji. I think we will visit 5 or 6 different spots na popular para makita natin ang Mount Fuji. Ililink ko na lang sa description box below yung tour na binook ko kasi maraming tour pag nagtingin-tingin kayo sa Klook. Iba-iba ang tour, mahirap maghanap. Ano ba dapat yung tamang tour? But ito yung pinili ko, yung Instagrammable spots. I'll link it down below, and of course you can use my discount code Marvin sa Mako Klook to get discounts. So ang meet-up point ng tour is sa may Tokyo Station. Nag-send naman sila ng instruction kahapon sa WhatsApp. Nag-email din sila sa akin. So pupunta lang tayo ng Tokyo Station from Ueno. Nasa Ueno ako. Pero nung nag-google ako, ang tinuturo niyang station is sa JR Line Okachimachi. Magkatabi lang yun, Okachimachi, Ueno. Bababa tayo sa Tokyo Station. Travel time is around mga 17 minutes. Let's go. Yan. So ito na yung Yamanote Line, diba? Ayun. Ito yung JR Line. Pupunta tayo sa may for Tokyo Station to. For Tokyo sa platform 2 kasi yung platform 3 papuntang Ikebukuro. Ayan, Ueno. So guys, ang lapit lang pala ng Tokyo Station from Ueno, no? So 3 stops lang siya from Okachimachi or Ueno. 3 stops lang, nandito na ako sa Tokyo Station. Tapos ang Akihabara pala, 1 stop lang from Okachimachi din. So 1 stop lang siya from Ueno. Ngayon ko lang narinig. And malaki din dito yung Tokyo Station. Marami din dito mga train lines. So malaking station din to kasi probably one of the main stations also dito sa mismong Tokyo City. Baka yun lang yung maging struggle nyo kapag for example maghahanap kayo ng exit at first time nyo. Marunouchi Central Exit. Underground? Diba? Nag-doubt ako ng slide. Ang oras naman. Na? Dito yata. Hopefully dito. So, it's currently 7:30 AM. Ang meet-up ang gathering ng tour is 7:45. Pero aalis naman doon ng alas 8. Nalulost ako guys. Ang daming daming estudyante. Ang daming exit. Wait lang. Marunouchi South Exit M1. Nawala yung central exit. Nawala yung sulat na central exit. Kailangan ko mag-exit sa central exit. Malaki kasi itong Tokyo Station. Wait lang. Kaya pa naman ang oras. Actually dun sa email nila, sabi nila, ilagay sa Google Maps, stand T. Stand T daw. Yung nasa map. So, shucks, lumalayo ako. Ang ginagawa ko, sinusundan ko na lang yung arrow ko. Wait lang, lumalayo ako. Kailangan kong umakyat. And nalito ako ng slide kasi si Google sabi niya, mag-exit ako sa central exit. Tapos binasa kong mabuti yung instruction ni tour guide. Sabi niya pala mag-exit ako sa south exit, tapos mag-turn right tayo. Meron naman silang detailed instruction na binigay. Pa-follow ko na lang to. Ayan guys, I think nakuha ko na. Ayan sa likod ko yung Tokyo Station. Nag-exit lang ako sa M1 south exit. Tapos meron naman ditong instruction si tour guide. Sabi niya, sa ilalim lang ng word na beams. Ayun yung beams. Beams. Ayan sa ilalim. Di ba? Medyo marami nang tao dyan nag-aantay. From Tokyo Station, nakarin lang natin. Ito yung Tokyo Station. Grabe, naalala ko pa dati nag-emote-emote ako dito. Dito sa Tokyo. Dyan sa Tokyo Station na yan.
Kasi yan, ito. During night, maganda tong building na yan. Umiilaw yan. Or basta maganda yung kulay niya. So, nag-i-emote ako dito dati kasi parang, wow, nasa Japan na naman ako. Hindi ko na-expect na makakapag-Japan ako. Yan, maraming mga tour groups dito. So, ang hahanapin naman natin yung tour guide namin. Para nag-send naman sila ng picture kung ano yung flag na hawak-hawak. Maraming mga tour groups dito. Pero sana yung tour guide ko, ayun, no? No? Siya yung gusto ko maging tour guide. Pero hindi yata eh. Go-go day daw siya eh. Go-go day trip. Ano bang ano ko? Hindi yata siya yung tour guide ko, kuya. Pwede bang magpa-transfer? Sarap. Guys, ito yung tour na kinuha ko. Mount Fuji, popular Instagrammable sightseeing from Tokyo. So, around mga 2,794. Tapos ito yung mga natin itinerary. Ito yung mga pupuntahan natin. Arakorayama Sengen Park, Shinkura Shrine, Central Takahara Prayer. Lahat yan, tignan mo parang merong mga Mount Fuji. Ito, nakikita-kita ko to sa social media, yung street na to. Ayan, yung street na yan, tapos nasa likod yung Mount Fuji na background. Tapos ito, meron din tayong pupuntahang mga ganyan. Tapos may river. Ay, ang dami pala natin pupuntahan na spots. Ayan. Kawaguchi ko Natural Living. Tsaka itong Lawson. Yung Lawson na convenience store, tapos nasa likod yung Mount Fuji. Sana magpakita siya today kasi medyo makulimlim ngayong panahon. Sana magpakita yung Mount Fuji, but let's go, sakay na tayo sa bus. Now actually the Mount Fuji in this direction, but she's hiding. Mount Fuji is the most highest mountain in Japan. Secret. It's like even though sometimes you think there's no chance, but she's there. Okay guys, after 2 hours na bus from Tokyo Station, we've arrived na dito sa ating first stop, ang Arakorayama Sengen Park. So, ang hirap pronounce ng mga pupuntahan natin. So, I think meron kaming 1 hour dito. Meron tayong i-hike na area. Sabi ng tour guide mga around 300 plus steps. Hindi pa nga ako nagbe-breakfast eh. Pero sige, ano na lang, fasting habang nag-breakfast. Actually, we're so lucky kasi nag-show ang Mount Fuji. I'm not sure kung nakita nyo kanina sa bus, pero nadaanan namin. Ayun siya, natatakpan lang. Hi Mount Fuji! Ayan o. Tapos akit lang ako. Alright, sabi niya, kamari kurasai. Parang it means, I hope you can get to the top. Kasi sabi niya, medyo mataas tong shrine na to. Parang hindi lahat nakakaya. Sabi niya naman, if hindi daw makaya, like we can give up. Everybody gives up naman. pwede mong hindi tapusin yung 300 plus steps. And we're so lucky actually kasi itong tour guide namin, nag-text na siya kahapon na parang it's gonna be rainy today. Parang may chance na hindi mag-show up si Mount Fuji. Kasi 100 days out of the 365 days in a year, usually doon lang daw siya nag-show up. So meron ka lang parang 1/3 probability of seeing Mount Fuji. And we're so lucky that today she showed up, di ba? Tapos nagtatanong kami, bakit ba very famous ang Mount Fuji na tour? Kasi kung titignan mo sa Klook, parang almost ang daming different types of tours ng Mount Fuji. I think it's one of the most famous here in Tokyo. Tinihingal ako. Kasi nag-step ako. Tapos sabi niya kasi ang Mount Fuji daw, ang ibig sabihin ng Fuji or Fuji is never dies. So parang Mount Fuji gives inspiration and motivation sa mga tao to never give up, never die. Kasi dito sa Japan, di ba, ang dami mga natural disasters na nangyayari. Earthquakes, storm, fire. Parang ang Mount Fuji nagbibigay siya ng inspirasyon na it's okay, life must go on, never dies. Kaya very famous siya. So guys, ito yung inaakyat natin. Let's go. Ay, meron pala dito may Mount Fuji pala dito. Kita ba? Ay, oh, ang ganda. Wait lang. Ayun siya guys. Ang ganda, nagpakita siya today. Hi Mount Fuji. Ang ganda. I'm so happy with my photo guys. Naka-tripod lang ako. Kita yung Mount Fuji.
Kaso may nakakita sa akin na Filipino. Nakikita niya yata mag-isa ako. Tinulungan niya ako. Sana ba? May pinicture pa siya sa akin na iba eh. Ayan, ito yung mga pinicture ng Filipino. Yes. Ang ginagawa ko guys, hindi ako po, marami kasing spots dito, tapos mahahaba yung pila. Naghahanap ako ng spot na walang pila, na kahit hindi siya yung sikat na mga spots. Basta ako lang yung tao. Para makita natin ng maayos yung mga Fuji. So ito na yung shrine. Ayan. Ay, naalala ko lang, kanina pala nabanggit ng tour guide namin na sa Japan daw, di ba sobrang dami ng convenience store dito. At sa buong Japan yata, nasa 55,000 yung convenience stores. Pero alam nyo ba, na mas marami ang shrines? 85,000 yung shrines kaysa sa convenience store. So parang more than half. Ay, hindi pala. Tama ba English ko more than half? Hindi. Almost double na lang ganun. Almost double ng number of shrines. So, ito kung gusto mo mag-wish sa shrine, pwede naman dito. Maghuhulog ka lang ng coins, tapos parang magka-clap-clap ka. Sabi ka ng tour guide namin, pag magpunta daw kayo dito, mag-wish kayo sa shrine, parang i-wish nyo daw na maging rich kayo. Maging mayaman. Oh my god guys, parang wala pa tayong kalahati. Ayun, ang taas pa. Actually, mas madali kung dito kayo maglalakad, pero mas mabagal. Kasi mas patag siya, tapos pa ganun. So, mas mabilis din dito. Mas mabilis pero mas hingal ka rin. Early morning hike. Actually, kanina, nasabi ng tour guide na unahin na lang namin yung Lawson. Para kasi marami daw hindi pa nagbe-breakfast. Para breakfast na lang muna. Kasi mahirap daw na hike yung first. Kasi may nag-chat sa kanya. Hindi niya pinangalanan. May nag-chat sa kanya na guest. Sabi niya na gusto daw ng guest na yon i-follow pa rin yung original itinerary. Like hiking yung mauna. So hindi na change. Pero kung yung tour guide lang, sabi niya Lawson daw muna kami. Kasi para makapag-breakfast. But it's okay. At least nakapag-hiking tayo. Uy! Laban. Grabe sila lolo nga oh. Di ba? We've made it guys to the shrine. At kasama ng pagdating natin, ang paghingal ko. Woo! Okay, masaya ka na. Hey guys, the Mount Fuji. May na ngayon, pero meron pa ring snow, no, yung mountain top. Sabi ng tour guide namin, this is actually a rare moment na May na meron pa ring snow yung Mount Fuji. Kasi last April 1 daw, nagkaroon ng nabalot yung buong Mount Fuji area. Nabalot siya ng snow. Rare moment lang daw yung kasi usually ang snowfall dito sa area is January or February. For some reason this year daw, April 1, nagka-snow. Kaya tignan nyo, meron pang snow yung Mount Fuji. Pero usually kung pupunta kayo ng May, usually daw wala ng snow. Kaya we're lucky. Tapos sabi nila, ano na ba ngayon? Matatanggal daw yung snow sa May 25. Ano na ba ngayon? May 24. So bukas na pala. Umabot pa tayo. Madami yung pila dito kasi isa to sa mga famous spot. May shrine dyan. Tapos yung background yung Mount Fuji. So, ay maraming tao dito. I don't think makaka-tripod ako dito. Parang nakakahiya mag-tripod sa ganito kadaming tao. Pero sige. Ay, kakayanin natin. Sige, laban. Yan guys, ang ganda. Ang ganda nga dito. Makapag-picture kayo dito. Makasingit kayo dito. Tapos yung background mo, Mount Fuji, tsaka yung Gusto ko mag-tripod pero nahihiya ako. Laban tayo dito sa hindi masyadong matao. Meron kayang hindi masyadong matao. Or walang ganun dito. Hindi yata uso yung dito sa Mount Fuji. Ayun, ang ganda dito. Ayun oh. Ayun guys, tiwala lang talaga. Nakakuha naman ako ng spot. Antay-antay lang talaga na humupa yung tao. Tapos yung tripod dapat naka-ready na. Tapos pag may umaalis na tao, takbo na agad doon. Tapos parang aura-aura na. Mabilisan na lang na gano'n. Hindi ko na nga na-check yung mga shots ko. But I think naman na tayong mapopost. Tara, 10:30 na. Para
Actually, sabi ng tour guide namin, bumili daw ng strawberry dito. Kasi sa lahat ng mga bibisitahin namin today, ito yung pinakamura yung ito yung pinakamura yung strawberry tsaka apples. So, hanap tayo. Nasa may baba yun. Ay, mas madali na naman siguro yung pababa. Nakakahingal yung paakyat eh. Pero kahit mga matatanda, lumalaban sila o mga senior. Kaya naman siguro dahan-dahan lang kayo. Ayan o, sila lolo. Tapos, hello. Sila baby. Baby. Sobrang sikat ng Mount Fuji sa mga Pilipino, no? Ang dami mong naririnig na mga nagtatagalog dito, pamilya. Parang feeling mo nga nag-hiking ka sa Pilipinas. Parang nag-hiking ka lang sa Pilipinas. Marami kang naririnig na nagtatagalog dito. Wait lang. Binibilisan ko na kasi gusto ko pang bumili ng strawberry bago ako pumunta dun sa meet up point. Mas madali yung pababa for me. Effort yung pataas eh. Tapos ayun guys, on our way back to the meeting place, nakita ko kanina na daanan namin may mga tinda dito na strawberry eh. Ayun, 600 yen. Ito, the sweetest strawberries ever. So juicy, so dreamy. One bite and you'll smile. Is it right? Guys, natawa siya. Picked in the morning. Ah, so these are fresh strawberries. Oh. One. Okay. Yung guys, nakabili tayo. 500 yen ito. So mga 200 pesos yata. Ingat kung totoo ay sinabi niya yung the sweetest strawberry ever. Sabi dun sa kanilang ano, di ba, sulat. Wait lang, hindi ako makakuha ng space para kumain. Cheers. Sweet nga. In fairness kay kuya, hindi siya nagsisinungaling ha. Ang tamis nga. Hindi nyo kaya strawberry yung breakfast natin. Sabi niya picked in the morning. Ah, kasi mga strawberry pala to, oh. Ayun, no, mga taniman ng strawberry pala yung. Kasi meron din sila mga pinya. Diba? Hey guys! From Mount Fuji. Oh, introduce yourself. I'm Rhea from Bulacan. Hello. Hello, nice to meet you. Ilang days kayo ba dito? 7. Oh, wow. Tokyo lang din. Yes. Okay. Dito ba yung shopping yung ano, street na? Hindi ko pa nga Ay, di ba kayo? Oo, wala pa. DIY lang ba kayo? Oo. Oh, wow. Ginaya ka namin eh. Salamat. Tsaka yung Naka-tour vlog nga ako mo. ngayon Ano Marvin kami? sa Makakulok. Yes. Di ba? Bye-bye. Bye. Okay. Actually guys, kasi after dun sa shrine, may option kayo na magstay ng 30 more minutes dun sa shrine or i-meet nyo yung tour guide dito ng 10:45 tapos bibigyan kayo ng 30 minutes dito sa shopping street daw. Basta maganda kasi yung street na yun, nakikita ko sa social media yung street, tapos kita yung Mount Fuji. Kaso sariling sikap kasi dito, parang sabi lang ng tour guide 3 blocks away daw. So hindi ko alam kung nasa tamang landas ba. So yun guys, ginugal ko na yung Fuji nasa Mount Fuji pala tayo. Fuji Yoshida Shopping Street. Kasi nga, lakad pa daw ako ng konti. Nasa next block na. Let's go! Yung strawberry ko, yung mga sumunod, medyo maasim na. Pero hindi naman super maasim. Pero yung pinakauna kong kinagat, yung pinaka ang tamis-tamis. Guys, ito na pala yung street. Ayan o, tapos ayun yung Mount Fuji o. Kita nyo ba doon? Sa dulo. Buti nagpakita siya today. So guys, nilalaban natin yung Mount Fuji, no? Tapos ito yung aking tripod. Strong independent person. Again, yung link ng tripod. Lalagay natin yung link ng tripod dyan sa baba kung gusto nyo rin ng ganitong tripod. Wait lang, lalaban lang ako dito. As a strong independent person. Ayun guys, sa area na yan, sobrang daming tao. Diyan sila lahat kumukuha ng spot. Pero ang ginagawa ko, hindi talaga ako sumusunod sa kanila. Kasi matatagal lang kayo sa pila. Tapos solo pa ako, diba? So hindi ako makakagawa ng makakapag-picture na mag-isa.
ang ginagawa ko, naghahanap talaga ako ng ibang spot. Medyo lumayo lang ako ng slight. But I'm happy naman. Feeling ko naman may nakuha akong picture na wala pang masyadong tao. Napakita ko sa inyo. Ayan o. Sa Mount Fuji. Pero kailangan ko ng tumakbo. Grabe, nasusukat yung pagiging strong, independent person ko dito. Kailangan ko tumakbo kasi 11:07 na. 11:10 yung meet up. Pero 11:15 naman daw alis. Sige na nga. 11:10 lang dadating yung bus. Pero meron pa naman ako 7 minutes. Kaya pa yan. But I'm so happy. May picture tayo. Let's go! Next stop, magla-lunch na daw tayo dito sa may Oshinohakai. So, it's an area na sobrang clear daw ng water at clean yung water. Pwede kayong, kagaya ng ginawa natin sa may Fukuoka area na meron tayong bottle tapos kukuha ng tubig. So, meron na rin yung lunch dito. Yan siya. Meron parang stream din dito sa gilid. Ay, parang nakapunta na kami dito. Oo nga, nakapunta na kami dito dati. Kasi nag Mount Fuji tour na rin kami ng mga content creator nung sa Japan, kasama ko yung other content creators, pero ibang tour kasi yun. Mount Fuji plus matcha, para naggawa kami ng matcha. Isa to sa mga stops. Ito kasing tour na to ngayon, Instagrammable spots. So lahat ng pinupuntahan namin, ang dami, di ba? Parang 5 or 6 spots yata na puro Instagrammable spots siya. Okay, so ang daming time na binigay sa atin dito, 1.5 hour including lunch na, no. So, ayan, actually na-try na namin yan dati. Kung gusto nyo, kukuha lang kayo ng, papasok kayo dyan, tapos meron dong mga empty bottled bottles, tapos pwede kayong mag-drink ng water dyan. So, dito rin, pwede nyo i-touch yung water dito, para daw for luck, para swertehin kayo. Pero, since magto-12 na rin, maghanap muna tayo ng mga kakainin siguro. Pwede kayong mag-follow kay tour guide, meron siyang sabi niya, for those who want to follow her, may mga i-recommend siyang restaurant. Pero I think tayo mag-explore na lang tayo on our own dito kasi marami na namang mga street food dito, ganyan. Ito yung Mount Fuji. Dati nagpunta kami dito pero hindi nagpakita si Mount Fuji. Ngayon, oh, nanditong side pala siya, oh. Clear, ang swerte natin ngayon. Parang super clear na clear. Actually, ang weather forecast daw sabi ng tour guide namin is maulan. Kaya nga nag-text siya kahapon sa amin na maulan, magdala ng payong. Pero, we're so lucky. We're so lucky na hindi siya umulan. Tapos, may snow pa ngayon. No? Nakita pa natin siya na may snow kahit May na. So, guys, mag-try tayo nitong Japanese rice cake. Ayan, 100 yen lang ang isa. Sa mga 40 pesos. Try tayo ng isa. Let's try natin. 100 yen, Japanese rice cake. Green yung kulay, ba't kaya? Mochi. May red bean. Itong green, yung lasa niya parang ma-herb na may mga dahon-dahon ganun. Tapos yung red bean, sweet. Parang healthy. Ano ba to? Di ko gets. Yung ano niya, yung crust niya, yan o. Medyo matigas ng konti. Tapos sobrang lambot ng gitna. Gusto ko yung texture. But yung taste, siguro mga 7 to 8 lang sa akin. Medyo nawiweirduhan lang ako dun sa green na lasa. Pero masarap yung red bean. Pakalinis ng Japan. Wala ka masyado makikitang basura. Ang ironic nga na sobrang linis niya pero wala ka makitang basurahan, no? Yung mga tao sobrang madisiplina na yung basura nila. Itatapon talaga nila sa bahay or pwede naman sa convenience store pero may disiplina talaga sila na hindi sila bigla-bigla magtatapon, no? Ang weird kasi kung yung isang lugar walang basurahan, usually dapat maraming kalat, diba? Pero sa kanila hindi, no? Sabi ng tour guide namin kasi naniniwala yung mga Japanese na kapag responsibility mo yung basura mo, mas ma-force ka na i-recycle siya. Kasi syempre kung tatapon mo lang kung saan-saan, hindi ka ma-force na mag-recycle kasi wala, natapon mo na yan. Pero pag iuwi mo sa bahay, tapos responsibilidad mo siya,
mas na-force, mas naaayos yung basura, nasa-segregate ng maayos, nare-recycle. Kaya tignan mo, ang linis. Pati yung sa mga food, ano nila, ganyan no, yung mga tindahan ng, no, wala kang makita mga basura, walang mga nagtatabon. Grabe. Ay, sana all sweet. Okay, so ang next naman natin nakakainin, ang Japanese sponge cake. Ayan, 700 yen or mga 240 pesos. Ayan. Pero ito yung binigay sa akin. Akala ko isa lang na parang malaki. Ganyan pala siya, parang mga mini-mini sponge cakes. Medyo madami naman. Okay guys, try na natin yung Japanese sponge cake. So, spongy nga siya, oh. Ay, akala ko may palaman. Wala pala palaman. Parang pancake lang siya na gano'n. Pero sarap. Simple lang. Ang sarap ito pag may kape. Parang perfect na perfect sa kape to. Hanap tayo ng kape, ah? May kape kaya dito? Tara, hanap tayo. Parang feeling ko ang sarap dito sa kape. Wala akong mahanap na kape nearby, guys. Mamaya na lang. Para always bring cash pag pupunta kayo dito, no? Kasi bawal yung cash lang sila. Cash basis lang sila dito. Chut. Yan guys, nilaban ko talaga yung kape. May nahanap pala ako ng kape. Ito na. Iced cafe latte. Kasi medyo pricey siya. 760 yen or mga 300 pesos siguro. No? Patay naman natin. Baka naman masarap. Let's J. So yun. May milk dito. Fresh milk lang. Okay. Not sweet at all. Parang matapang lang siya na kape na medyo creamy. I wanted sana ng a little sweet. At someone na mahilig sa matamis. But it's okay. Baka pwedeng humingi ng asukal. Ayun guys. Korean chicken. May nagbebenta kasi dito. Itong store na ito. Tapos Pilipino yung nagbebenta, nagtatagalog si ate. Nakita niya pa lang ako nagtagalog na siya. Di ba ako mukhang foreigner or wala ba akong parang pagpun niya siya. Pag nung nakita niya, anong sayo? Sabi niya sa akin, anong sayo? Imbis na anyo nga sayo, sabi niya sa akin, anong sayo? Ito guys. Ah, parang crunchy. Nung sesame seeds pa, oh. Right amount of sweetness lang. I love it. Pero parang feeling ko hindi siya super bagong luto. Parang alam mo na-feel mo na natambak na siya ng mga 30 minutes, 1 hour, gano'n. Hindi siya yung parang fresh na fresh. Gaya sa mga Korean street food na parang from kawali, gaganon nila na parang fresh na fresh. Yeah. But so good. 600 yen. Medyo mahal talaga dito, no? Kasi tourist spot, no? So, 600 yen, 700 300 pesos, 200 plus pesos. Itong Mount Fuji tour na to, ang dami talagang Pilipino, no? Parang isa sa mga favorite tours ng mga Filipino. Total favorite ng mga Pilipino. Baka naman, pwede nyo naman magamit yung Klook discount code na Marvin Samako Klook. Ang dami nagtutour ng Mount Fuji, no? Ng mga Pinoy. Actually, sa ginagawa kong ganito, yung parang patingi-tingi na street food. Pwede na, yung magagastos nyo dito, pwede na kayong kumain sa isang decent restaurant. Pwede kayong magano, may mga decent restaurant din dito, nakaupo kayo, tatanggalin nyo daw yung medyas, parang Japanese style na restaurant. But I prefer doing this para lang marami akong maipakita sa inyo, and parang na-enjoy ko rin naman yung ganito lang, street food lang, kaysa dun sa parang mas formal. Pero kung siguro family kayo, gusto nyo parang mas talaga, mas komportable, pwede na kayong mag-try mga decent restaurant. Guys, so good view of Mount Fuji. Saan yung good view? Yan or yung Mount Fuji? I'd say both. Ay, meron palang ano. So, hindi ko na napapansin. Pero meron pala dito mga tubig-tubig. Oh. Tapos may mga coins. Pero sabi ng tour guide namin, dapat daw hindi talaga siya supposed to be nilalagay ng coins kasi hindi naman daw to shrine. Pero yung mga tao naghuhulog sila ng coins. And guys, this spot is also famous pero ang hirap makipagbardago lang kasi daming tao. Uupo-upo kayo dyan, no? Tapos dapat meron din kayong jowa na taga-picture, ha?
Ayan, dapat may jowang magpipicture sa inyo. So, upo kayo doon. Tapos ito yung Mount Fuji view. Ayan na. Panalo, diba? Pero ayoko na makipagbardagulan kasi ang haba ng daming tao. Unless may makita tayong spot na hindi bardagulan. Saan tayo? Ito? Hindi, wala. No, sige, picture kayo muna yan. May magandang spot silang tinuturo, guys. So, dito daw, upo-upo ka. Tapos, ayoko nga, no? Ang ganda nga, upo-upo ka dito, so. Oh, panalo. Okay, guys. So, we've just arrived sa ating next stop dito sa Oishi Park. Dito sa Oishi Park, matatagpuan na rin yung Lake Kawaguchiko. Mukha lang, di ba, sa pinakita kong itinerary kanina sa start ng video, parang ang daming pupuntahan. But actually, for example, itong hinati-hati lang nila, naka very itemized lang. But actually, lahat ng yun, for example, dito sa spot na to, tatlo na, dun sa listahan tatlo, pero nasa isang lugar lang talaga sila. For example, ito, Oishi Park, Lake Kawaguchiko, ganyan. Tapos guys, medyo natatakpan na yung Mount Fuji ngayon. Buti na lang kaninang umaga nagpapakita siya. Tignan nyo. So, ito yung Kawaguchiko Lake. Tignan nyo yung Mount Fuji. Ito siya natatakpan na. Eh, hindi na masyadong kita yan siya. Natatakpan na ng clouds. So ayun, very unpredictable talaga yung Mount Fuji kasi nga sa isang taon, 'di ba, parang 100 times lang siya nagpapakita in 365 days. So pag magtutour kayo dito, swertihan talaga. Yung unang tour namin dito kasama yung mga content creators, hindi namin nakita, as in hindi siya nagpakita. Mga ganyan-ganyan lang, pakonti-konti lang yung pakita. Buti sa tour ko ngayon, kaninang buong umaga, like as in sobrang clear niya, walang nakaharang na clouds. But ngayon, ayun nga, unfortunately, napapagod na siya. Sabi niya, I've had enough today. Tapos sabi ng tour guide, tara, lakad daw tayo doon. Sabi niya, meron siyang favorite na ice cream dito. Sabi niya, itry daw natin. Kasi sa lahat doon ng napuntahan niyang tindahan ng ice cream dito sa Japan, ito din yung number 1 na favorite niya. So sabi ko, okay, big word ha, big word from the tour guide. So since ito yung pinaka-favorite niya, tara try natin. Also sabi ng tour guide, hindi lang daw mga turista yung nagpupunta dito sa Lake Kawaguchiko. Kahit mga local Japanese nagpupunta sila dito, nagda-drive sila, magdadala sila ng mga camping tents, magka-camp sila like sa may mga sa gilid ng lake. So ayan, ito na ba yung sinasabi niyang ice cream? Sabi niya kahit daw mahaba yung pila, pumila daw muna kami sa ice cream. Binibida niya yung ice cream. Sabi niya, i-try daw namin yung two grapes. Ganun sabi niya. Ito na yata yun. Oishi soft. Ayan. Oishi soft cream base. Ayan nga, yung dalawang grapes daw. Ayan. Actually, not bad naman yung pila. Ay, medyo bad pala. Ang haba pala ng pila. Pero sige, laban tayo. So yun guys, nakuha na natin yung ice cream. So sumusunod lang naman tayo sa sinasabi ng tour guide, di ba? Ang number 1 talaga nila is yung grapes. May mga nakasulat naman doon yung number 1, recommended number 2. Number 2 yung pinili ko kasi para dalawang flavor. Ang number 1 kasi grape lang. Number 2 dalawang flavor. Kaso maganda sanang picturean siya ng parang paganyan, no? Pipicturean mo siya sa lake, tapos may Mount Fuji. Kaso ayaw na magpakita ni Mount Fuji. Ayaw, natakpan na siya ng lubusan. Of clouds na lang siya. Ganyan sana dyan eh. Let's go. Halata bang wala ako masyadong tulog? Late na kasi ako nakatulog kaninang umaga, alas 2. Tapos kailangan ko gumising ng mga 5:36, gano'n. 3, 4, 5. Naka 4 hours naman pala ako. Pero buti na lang sa bus, medyo may mga 30 minutes travel. Tapos mabuna 2 hours. Minsan nakakailip ako ng konti. But let's try to eat. See it. Unahin natin yung grapes na sinasabi ng tour guide namin na favorite niya. Ang ganda ng texture. Wala kang makita na kahit konting gaspang. Ang sarap yung grapes niya, parang grapes na medyo pa bubble gum yung flavor. Or yung green ba yung bubble gum? Yung green yung bubble gum. Ang ganda, tignan niyo, nakikita niyo ba? Ito yung hindi ko pa. Sobrang ganda ng texture. Ang kinis niya. Sana all makinis. I'll rate this mga 9 to 9.5. Siya ba yung pinakamasarap na ice cream na natikman ko?
Maybe texture-wise, super ganda ng texture, but I think hindi. Meron pa yata akong tikman na mas masarap na ice cream, but this is good. 9 to 9.5 for me. Tumutulo na siya. Ice cream-wise, well, hindi naman ice cream, pero medyo parehas na rin na gelato. Yung sa Italy talaga na gelato. Yun pa rin yung nasa top list ko talaga na pinaka-favorite ko. Yung coffee, ano yung caramel tas coffee. Ganun lang, chill lang dito sa life. May kwento pala kanina yung tour guide namin about beef, hindi ko na share sa inyo. Bakit masarap yung beef? Di ba sikat ang beef wagyu dito sa Japan? Bakit masarap ang beef? Bakit sikat siya? Dati, nung unang panahon, hindi daw kinakain ng mga Japanese ang beef. Kasi for them, ang beef is parang sacred, parang every bahay, merong isang cow, tapos tumutulong sa agriculture, di ba? Sa mga pananim nila, ganun. So, hindi nila kinakain. Tapos, noong nagkaroon ng western influence, 'di ba? Nagkaroon nga ng trading, kung naalala niyo nung nagpunta tayo sa Yokohama, may mga trading na from western countries. Kasi yung Japan, na-expose na siya sa western culture. Tapos nagwo-wonder sila, bakit ang tatangkad doon ng mga western people? Bakit parang strong looking ng mga western people? Tapos naisip nila, maybe because of food. Maybe because of food na kinakain ng mga western people. Tapos siguro na laman nila na kumakain ng meat or mga beef yung western. So after daw noon, kumain na rin sila ng cow. Parang ginaya nila yun. Tapos nag-cultivate sila ng mga magagandang cows. Hanggang ngayon, di ba? Sobrang sarap ng beef dito, di ba? Isa sa mga beef na sikat na beef yung sa Kobe. Kung nakapunta kayo sa Kobe beef, Takayama. And then ano na nga ba yung pinuntahan ko sa may Fukuoka area? Yung sabi din ng tour guide namin, ang sarap ng beef. Tsaka pag nagpupunta ka talaga dito, ay, kunento pa ni tour guide, bakit ganun kasarap yung beef dito sa Japan? Kasi the way daw nila inaalagaan yung mga cows. For example, pag nililiguan nila, as in kinukuskus daw nila ng maayos. Tapos parang it's a form of massage daw. Parang massage dun sa cow na if papaliguan mo siya using, I'm not sure kung merong special brush na pampaligo dun. It's a form of massage na ewan ko, nagiging masarap daw yung beef. Siguro nagiging clean. I'm not sure kung paano siya nagiging masarap. Tapos nagiging even. Dahil sa massage, yung beef nagiging even. Di ba pag magkakain ka ng beef dito sa Japan, sobrang tender, na parang even yung fat, tsaka yung laman. Parang pag kinagat mo siya, parang isa lang. Parang parehas yung softness, parehas yung tenderness. It's the way they raise their cow. I'm not sure, hindi ako like expert doon kung paano nila nire-raise yung cow. Pero ayun yung sinabi ng tour guide namin. Pag pinaliliguan nila, may special brush yata silang ginagamit. Tas, kaya nagiging even yung texture, nagiging even yung, ewan ko, ganon. Yan lang, chill lang yung Japan talaga, no? It's giving, ano lang siya. Pag nagja-Japan ako, it's giving kalma. It's giving peace of mind. Sana makapag-Japan din kayo. Kung hindi pa, kung nakapag-Japan na kayo, sana makabalik kayo. Alam ko sa lahat ng mga nakapag-Japan, wala akong kakilala na nag-Japan tapos ayaw niya nang bumalik. Di ba? Parang pag nag-Japan ka, maano mo na siya, parang gusto mo nang bumalik lagi. Tapos, I hope that you could also try other prefecture, no? Sobrang happy ako na nakatry ako ng other prefecture. Pero of course, if it's your first time, usually dito sa Tokyo, Osaka, Kyoto, yun yung mga usual. Pero try also Sapporo. Grabe, sobrang in love ako sa Sapporo. Sa Fukuoka, Kyushu region, ang ganda din nun. You should also try Hokkaido tsaka Kyushu. Give them a try. For sure you will love them as well. So guys, for Lake Kawaguchi, ito sana yung scenario kung merong Mount Fuji dyan, pwede nyo i-angulo, but unfortunately, yan dito siya, ayaw niya magpakita na. So clouds na lang. Nag-check ako dito sa Klogma, like best case scenario, like kung yung perfect weather talaga kayo nagpunta during spring siguro, ganyan, or di ngayon, ganyan dapat siya. Ayan, no, ang daming ano, lavender ba to? Parang iba dito eh. But unfortunately wala na tayong makita. Ayaw nyo magpakita ni Mount Fuji. Okay guys, the last stop for this tour is yung Lawson. Unfortunately wala pa rin, hindi pa rin nagpakita si Mount Fuji. Like nagpunta na kami dati dito, wala si Mount Fuji. Second try, wala pa rin. Maybe next time, sa third try natin, makita na natin siya. But in an ideal world,
dapat itong Lawson na to, very famous siya kasi dapat si Mount Fuji nasa likod niya. Pakitaan ko kayo ng picture, wait lang. Ayan guys, on a perfect weather na walang clouds na humaharang, ganyan dapat siya. Kaya very famous to no kasi ang ganda ng kuha sana. Lawson, to si Mount Fuji. Pero ngayon, wala. Lawson lang siya. Baka dito si Visayas at dito si Mindanao. Charot. Wali. And guys, the tour is finished. We're back here sa Tokyo Station. Ayan. Yan naman guys, na maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-tour sa Mount Fuji. I hope na pag nagpunta rin kayo dito at itour ang Mount Fuji is magpakita rin siya sa inyo, no? So ayun lang guys, maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye bye.